Sabay kami naligo ni PJ. Habang naliligo kami, sinabi niya sa akin na I'm aspiring to be part of the PB team, pero magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Maraming nagtatanong kung bakit wala pa akong upload tungkol doon sa pagpunta ng PB team sa Sitio Kapatagan. Para sa akin, ang hindi kayang i-justify ng simpleng edit yung experience na naranasan ko doon sa pagpunta doon sa Sitio Kapatagan. Nagsimula po ang plano na pumunta sa Sitio Kapatagan noong kami ay dumalaw kina Peking Bombay sa 26. Ako, sobrang excited po ako. First time kong magawa to. Kaya naman sobrang excited. Ayan, nandito din po si Eds. And of course si Estong. Hi Estong. Hindi po namin nakita si Estong nung isang araw dun sa 26. Hindi po namin nakita si Estong sa 26 nung isang araw. Pero yun, mabuti naman kasama po siya ngayon. Na kung saan nabanggit doon na baka gusto namin na pumunta doon sa Sitio Kapatagan. Though, medyo mahirap yung daan. Ayan po. Grabe po yung dinadaanan namin. Sobrang sobrang mahirap siyang daanan. Doon sa medyo gitna nung daan, kailangan kong bumaba kasi maputik, no? Malambot. Malambot. Ayan, tingnan nyo naman po yung dinadaanan ng motor namin. Ayan. Siguro hintayin po natin sila ng konti. Kasi dito sa part na dito, no? Medyo mahirap. Dito po. Pakita ko po sa inyo. Ayan. Itong part na to kasi, ang hirap po ng daan. Yung pagdaan po ng motor namin. Hindi kinaya. Kaya kailangan kong bumaba. Dahil dito. Ayan. Ayan po. Yun yung pagka-describe nila nung una naming napag-usapan. Pero ganun pa man, nandun yung excitement. Kasi napanood ko yung initial video ni Pugong at ng team nung pagpunta nila sa Sitio Kapatagan. At part of me ay talaga namang gustong-gusto kong ma-experience yung ganoong klaseng karanasan sa pag-akyat ng bundok at sa pag-charity. Kaya nung araw na yon, nung na-finalize na sinabi, o sige, pupunta tayo ng Sitio Kapatagan sa Friday. Sobrang na-excite na po ako. Actually, ang sabi ko nga, pwede bang hilahin na lang natin yung araw? Kasi Wednesday noon and may Thursday pa. So parang sabi ko, pwede bang hilahin na yung araw? Kasi excited na talaga ako para dun sa experience na papunta sa Sitio Kapatagan. Si JR is equally excited din sa akin dun sa pagpunta. Kasi nga gusto namin ma-experience yung pag-akyat, yung pagtulog, lalo na doon sa kabundukan. At yung pag-observe namin dun sa charity na ginagawa ng Pugong Biyahero team. So, pareho kami excited. Doon sa preparation, tumulong ako ng konti sa preparation kasi sabi ko nga, nag-commit ako sa team. Sabi ko, magluluto ako ng laing para may babaunin tayo sa pag-akyat natin sa Sitio Kapatagan. So, Friday night, after nung game namin ng Biyaherong Henyo with Pugong and JR, doon nag-start na ako magluto ng laing. Kasi sabi ko nga, magluluto na ako kasi sa sobrang excitement ko, baka hindi din naman ako makatulog. Ang oras po ngayon ay 11:18 ng gabi. Ako po ay bumaba muna dito sa kusina dahil nga bukas po ay may lakad kami at ako po ay nag-commit na magluluto po ako ng laing para sa team. Kaya naman ngayon po ay nagluluto po ako sa kasalukuyan.
So yun, after po ng game, nagluto na ako. Tapos, after ko magluto, siguro natapos ako around 1:30 in the morning na. Comes the morning, sobrang excited kami lahat. Magandang umaga po mga kababayan. Ngayon po ay papunta kami sa Kapatagan. Samahan niyo po kami dahil kakaiba yung adventure natin today. Ayan, kung makikita ninyo, merong motor sa likod. Yan po ang sasakyan namin. Let's go! And sabay-sabay na kami na umalis, of course, doon sa sasakyan, doon sa pick-up. Tapos nakasakay nga doon yung motorbike ni Peter Paul. Kasi magmumotor, merong portion kasi noong daan na hindi na siya kayang dalahin or hindi na kayang dumaan nung 4 wheels. Kaya motor yung gagamitin namin. Kaya naman, mas na-excite pa kami lalo doon sa idea na, magmumotor pala kami, ganon. And then, so, diretso na kami, sumakay na kami sa pick-up, and then, nag-travel ng mga ilang oras. Nakaano siya? Sumayad na eh? Sumayad. Sige lang, pag nasira, palitan ng bago. Kung pa naman ang daan na sila yung sementado. Ito yung dinaanan namin ni Sir Paul. Nung natumba kami dito. Aksidente kami dito, Sir. Kaya, ito na tumagilid yung sinakyan natin Sky. So, yun. Medyo hindi ka kanina dahil kasi yung ulan namin. Yung sabi mo Ralph na maganda na yung daan. Kasi pag nakamotor, kala nila maganda. Dito kasi nakaano yung semento na yung Yung gilid. Yung isang part. Hindi pa sa... Hanggang sa makarating kami doon kina Junjun. So kina Junjun po kasi, si Junjun is yung caretaker ng PB House. And nung gabi pa lang, nagsabi na si Junjun sa kanyang mama na nagpaluto siya ng suman. So, kaya excited din kami na dumaan doon kila Junjun kasi nga, kakaiba yung suman na dadaanan namin doon. Tapos, yung pagdaan namin doon, so, nakilala namin yung parents ni Junjun, tapos yung kanyang kapatid, basta yung family ni Junjun, in short, nakilala namin. And sobrang sarap nung suman na hinanda ni nanay ni Junjun para sa amin. And in fact, bukod dun sa kinain namin, nagbaon pa kami ng ibang suman, ano ba. And pagdating dun sa kina Junjun, doon, nag-offer sa akin si Ralph, sabi niya sa akin, gusto mong mag-back ride? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hala talaga, pwede ba? Sabi ko gano'n. Kasi nga, ibig sabihin, simula pa lang dun kala Junjun, magmumotor na ako, papunta dun sa kung saan, namin ihihinto yung 4 wheels na nadala namin. So, mas na-excite ako lalo. So, na-appreciate ko talaga yung pag-offer ni Ralph nung back ride. Kasi, grabe yung view. As in, sabi ko nga, ibang-iba pala yung view pagka nasa sa motor ka kumpara dun sa naka 4 wheels ka. Kasi nga, dun sa 4 wheels kasi, nandun pa ako sa gitna. So, sa gitna, doon sa hulihang upuan. So parang hindi ko masyadong ma-appreciate yung mga view and all, tapos halos wala ka namang naririnig na mga sounds compared nung sumakay na ako doon sa motor ni Ralph, nag-backride na ako. Ayan, so nagmumotor na po kami.
Naligo ako. Ayun po mga kababayan, so nakita nyo naman po nakapag-motor na ako, pero hinihintay po namin muna sila kasi nandun sila sa likuran para makapag-video po kami ng magandang footage nung pag-akyat ng sasakyan. Ayun, sobrang exciting, super nakakatuwa. Kung makikita nyo po yung lugar na to, sobrang ganda ng sobrang ganda ng tanawin na yung pakita ko po sa inyo. Ayan. So dito po kami pupwesto para mas maganda ang footage. Grabe, iba yung experience kasi nga rinig na rinig mo yung lahat ng rinig na rinig mo lahat ng mga sounds ng mga ibon, yung mga puno, kitang-kita mo. Yung mga tubig, yung mga small waterfalls na nakikita dun sa daan. Ibang umaga po. Yan guys, so meron sila dito ang tubig. Oh my god, fresh water. May naman ba to? Ito. Ano yan? Ayun o. Kaya sobrang nag-enjoy talaga ako dun sa part na yon. Tapos, dumaan din kami dun sa part na kung saan may malaking ilog. Nung una sabi ko, hala kakayanin ba? Kasi nga medyo malalim, tapos medyo malakas yung ragasa nung tubig. Sabi ko baka hindi kayanin. Pero yon, confident naman si Peter Paul na kakayanin naman daw, at malaki naman yung tiwala namin kay Peter Paul kasi napakagaling ni Peter Paul lalo na sa pagdadrive, pagmamaneho. Marami na kami experience kay Peter Paul kahit nung nasa sa Cebu pa kami, at napatunayan na namin kung gaano siya kagaling talaga mag-drive. So nakalagpas kami dun sa ilog na yon, malaking ilog na yon na mapayapa, matiwasay. Thank God na hindi naman kami napahamak. Diniretso namin yung journey namin papunta doon sa Sandonan. Kasi doon sa Sandonan ay doon na namin pwedeng iwanan yung sasakyan.
Pagdating namin doon sa sitio Sandonan, doon na nagsimula yung mas mahirap na daan. Hello po. Ngayon na mag-uumpisa ang totoong adventure. Excited na ako iparana sa inyo. Masasabi kong napakahirap ng daan. So, ako ay umangkas kay Pekeng Bombay. Ayan, so kami naman po ni Edith ako magkaangkas ngayon sa motor hanggang sa, ano ngayon? Kapatagan. Ayan, mula po dito sa sitio Sandonan. Let's go! So, si Edith napakagaling din niyang mag-drive ng motor. At syempre, naisip ko, siguro kasi talagang sanay na sanay si Edith dun sa mga bulubunduking part dahil umaakyat din naman siya ng bundok dun sa mga lugar kung saan siya nagtatanim. Kasi napakarami pong lupain ni Edith, di ba? So, sabi ko, napakagaling napakagaling din magmotor ni Edith. Tapos, even yung mga mapuputing na daan, yung mga matatarik na daan na pataas talaga, hindi niya kami pinapababa hanggat kaya niya. Dumadating lang kami dun sa time talaga na bumababa kami ng motor dahil sobra yung putik, sobrang lalim na ng putik. So kumbaga kailangan naming i-push ng konti yung motor. Ayan po. Grabe po yung dinadaanan namin. Sobrang sobrang mahirap siyang daanan. Dun sa medyo gitna nung daan, kailangan kong bumaba kasi maputik. Maputik, no? Malambot. Malambot. Ayan, tingnan nyo naman po yung dinadaanan ng motor namin. Dumating din kami dun sa point na dalawa na kami ni Estong na nakaangkas kay Pekeng Bombay. Yan, 3 na po kami sa motor. Kasama po namin si Estong. So, para sa akin sabi ko, mas grabe yung mas grabe na yung kailangang gawin ni Edito dahil dalawa na kaming angkas. Nasa sa unahan si Estong, tapos nasa sa likuran ako. So sobrang bigat na nung niya, sobrang bigat na nung dala-dala niya. Ayan. Ayun, wala kami. Nandito kami lahat. Nakalagpas pa naman. Tingnan natin si mga susunod. Let's go. Pero napakagaling kasi niyang magmotor, kaya naman nakarating din kami ng matiwasay dun sa sitio Kapatagan. Pero ang dami talagang pinagdaanan. Ang daming mga lugar na kailangan bumaba or kailangan tumulong. Dumaan pa kami dun sa isang lugar na kung saan natumba yung napakalaking puno. Yung puno na ginagawang po yun, parang papel or matchsticks, yun po yata yung punong yun. Napakalaki na kung saan yung mga motor kailangan pang itulak pataas para lang kami makatawid. Ayan po, kailangan isampo ng kahoy. Napakalaking kahoy. Sayang na po. Wow! Kaya mo? Kita nyo naman yan, daan na yan, talagang hindi makakadaan ng motor kasi pagkalaki-laking puno yung nabuwal dito, sobrang laking puno nabuwal, umarang sa daan. Grabe, ang galing naman nila magmotor. Sobrang laki, no? Grabe.
Grabe. Nabuwal na? Ba't yan nabuwal yan? Soil ano na yan, ha? Erosion. Okay. Grabe yung experience talaga, yung papunta pa lang. And then pagdating naman namin doon, iba din naman yung experience.